Ako po si Jomar Pacaldo, mula po sa Pacaldo's Integrated Diversified Farm ng Purok Maningning, Barangay Kimding, San Vicente, Palawan. Ngayon po ay iikot po tayo sa aming farm para makita natin yung mga activities or mga facility dito sa aming farm. Ito po yung ating comfort room. Medyo hindi pa sa tapos. Ito po yung para sa lalaki, para sa babae. Ito naman po ay para sa choices. Meron. Para may kung option sila. Ito yung shower room natin. Hindi pa tapos. Ito yung staff house. Ito yung dito nakatira yung ating mga intern. Nasa 6. 6 hectares. Opo. Ito dati yung aking fish pan na every 6 months may harvest ako. Pero ito baka ngayong August o September ma-develop namin ulit. Tilapia. Tilapia. Dito yung aking lalagyan ng mga machineries. Tapos ito yung aking gawaan ng mga feeds. Ito yung aking feeds. Natural feeds. Bukas yun. Hindi siya. Natural. Kuwan talaga sa feeds for livestock. Ito yung parang bukasi siya. May molasses kasi siya, sir. Yan. Ano po gawa saan siya? Kuwan na po, mga farm imports katulad ng saging na saba, fish meal, copra meal, saka napier, yun na, yung mga green leaves. Food protein. Basta mga kinakain. Ng livestock. Tapos may molasses, may vitamins, may kulapo, may rice hull na carbonize. Yun. Basta lahat natural yung ginagamit namin. May asula. Anong para sa lahat na? Livestock. Lahat po, baka, baboy, kambing, manok na broiler. Pag halimbawa na para sa mga chicken layering, meron lang kaming ina-add na calcium para sa itlog. Para makapal yung shell niya. Para maging matigas yung one. Tilapia, sir. Hindi. Pwede naman. Pwede rin. Oo. Ito, sir, formulation nyo. Formulation po namin dito sa farm. Ang balak namin, gagawa rin kami ng para sa yung floating na sa tilapia. Hindi pa lang namin nagagawa, medyo short sa panahon at saka hirap din talaga sa budget. Pero kahit pa paano, nakasimula na kami. At isa sa mga balak namin na talaga maging isang ingredients nito yung natural din. Yung black soldier fly na wild. Yun ang isa sa mga high protein kasi. Yung larvae niya. Natural kasi yun. Dito sir, ikot tayo. Ikot kita sa mga aking mga natural na ginagamit. Gano'n po kalapad dito? Nasa 6 hectares po. Ito yung asula. Salvinia. Isa rin sa mga ingredients namin. Talaga nag-i-stock kami sa mga tub para in case man na mabaha yung aming area, mayroon kaming available na mga panimulang ulit. Oo. Ano itong tawag siya? Sylvania ito. Ito ay Sylvania. Opo, mataas din ang protein ito. Ito ugat niya. Opo. Bilis yung dumahan. Opo. Ito yung namin, ginagawang gulayan. Yan, bali, ang ginagawa namin dyan, pag ganyan makapal yung damo, tinatabas lang namin tapos tinatambak. Hindi na kami gumagamit ng anumang mga synthetic na mga pamatay damo. Ang ginagawa lang namin, ginagrass cut, inaumpok, tapos pinapabulok. Ano po itong? Kwan po ito, wild po ito. Luyan dilaw. Turmeric? Opo, turmeric na wild. Turmeric parang maliit. Opo, ito wild po kasi. Dilaw din ang laman nito. Yan. Lalaki. Oo nga po. Yan. Kaya dilaw, loyan dilaw. Dilaw. Pero wild siya.
Medyo mababa lang yung kanya kwan. Yung katulad sa tinatanim na kwan talaga. Turmeric. Maliit. Oo. At ayan, sir. Ano nyo to, sir? Hindi, kwan lang po yan. Kung saan tumutubo dito. Native dito. Tapos ito yung kwan natin, sir, na Pierre. Na piniperment din natin kasama ng pigs. Or kung minsan gumagawa tayo ng ano to, silage. Paksong po din. Hindi po. Na Pierre talaga siya ay yung kwan. Oh, na Pierre. Iba yung patso. Yung patsyong yung kulay itim. Hybrid na Pierre yun ang tawag doon. Ito naman ay local dito. Sa atin. Oo. Pinarami nyo na to, sir. Oh, sadya talaga namin tinanim para sa mga livestock. Kambing, baboy, kalabaw. Ito yung aking vegetable area. Medyo masukal na ngayon. Mm. Ito yung aming broiler chicken layering. Mm. Yung livelihood program. Andiyan yung mga city. Andito na po. Malalaki na po, mga ATL na po. Ito siya basta ka. Oh, basakan tapos tataniman ng mais. Tapos babasakanin ulit. Ano ito dinaanan natin? Kwan sana, araro, mais sana. Kaya lang naabutan ng ulan. May pailan nilang tumubo. Ito sa inyo pa. Oh, hanggang kabila pa yan ng kwan. Mga 3 hectares yung buong rolling. Hirap yung magbintin. Oo, titignan natin mamaya kung kakayanin natin umikot doon. Sa ganyan. Oh, saka sa sugarcane area. Ito ay kararating lang kahapon. Yung aming chicken. Livelihood program po. Mula sa LGU sa bayan ng San Vicente. Ilang years po yung binigay? 100 po. Pasok tayo, sir. Yan. Opo. Kararating lang po ito kahapon. Wait, ano? Po. Paano po kayo nakabail nito? Program? Kwan lang po, sir. Kailangan active yung samahan. Tapos, may kino-comply din ng mga Requirement? requirements. Tapos, accredited po tayo ng Sangguniang Bayan. Ito po sila yung mga membro ng kwan, Samahan. mga samahan. Ito yung aming chairman. Dito rin sila. Oo. Nagkukwan sila. Yung level yung ano. Oo. Kasi balak namin mag-expand. Kaya tuloy-tuloy yung... Ano pa rin? Opo. Paano pa rin? Oo. Iko tayo, sir. Sige. Hindi po tayo kalagi. Baka hindi tayo makadaan dito, sir eh. Dito sa... Ba? Hindi naman, medyo masuka lang, okay lang. Ito lang tayo. Clearing na ano? Aging. Sir? Clearing yun. Opo. Kuan ito, sir, baka. Oo. Yung isa rin sa mga balak din namin na maging livelihood program dito, yung pagpapiber ng abaka. Yung ginagawang lubid, mga handicraft din. Yun din yung isa rin sa mga pinabalak namin para hindi lang nakapokus si farmer sa palay. Kasi yung palay, maganda naman yung palay pero in case na binaha, wala na, talo na tayo. Oh, na pasty. Pero si abaka, si tubo ay medyo matibay. May mga produkto na kayo, sir, na ano? Ng
tubo. Mayroon po yun doon sa boat natin. Ayun. Oo. Dito rin sa ginagawa. Opo. Na hindi ko pala napa-explain kanina yun doon yung go. Balikan na lang natin mamaya. Ito yung mga kuha namin. Tubo. Hindi na makakita na yung tubuan. Opo. Dati sa bakuran ng namin, meron. Wala mo. Ngayon dito malapad talaga. Gusto mo makakita ng yan, yung mga dwarf, pinya, yung mga prutas, yan medyo mga bata pa. Gusto mo makakita siya o dito na lang? Ha? Oh, Oo. pwede kayo dyan. Ikutin na natin. Yan, puno na ng mga kanyan, sir. Mga prutas. Ano yung Pataas. Ah, yung pinya nyo? kuwan po yung ano to, yung Hawaiian. Opo. Kuwan lang ito, parang hindi siya natanim ng maganda, pero okay naman. Oo. Lumalaki rin sir. Opo. Yun doon yung mga display natin. Dito na yan O dito na po yung lahat yung galing. Ito, yung dito namin hinarvest yung ginawa naming kuwan. Produkto ng tubo. Sugarcane, suka. Balik lang tayo dito, sir, mamaya. Ito yung aming kuwan. Ito yung aming basakan na ginagawang taniman din ng mais. Kasi parang alternate lang. Basakan ngayon, sunod maisan. Tapos kalaparan doon, gulay. Sobrang kuwan, sir. Kailangan lang talagang gumising ng maaga para Dapat yung kaya po. ikutin. Exercise. Opo. Ito, bata pa yung aming rambutan. Tuklapan din to. Marami siyang bunga pero hindi siya. Ano yun, sir? September yung hinog niya. Opo. May hinog na rin nga sir. Pailan-ilan. Pero hindi siya ganun ka, kuwan. Ito sir ay pabira mo. Native. Mm. May lahi, may lahi. Ito yung design namin sana na babuyan na may wallowing pool. Medyo nakuan lang ngayon kasi short sa tubig, ang layo. Ito, may mga stainless fish din kami dito para sa aming mga pollinators. Talaga nakakalat no. Opo. Pero doon, Kasi hindi na rin kami gumagamit ng insecticide dito para hindi sila maapektuhan. Kasi yun din, mamamatay talaga sila. Pag anong concept yun sir kanina? babuyang walang amoy, yung may wallowing pan. Wala. Ito kasi dapat may beadings ito na carbonized rice hull at saka kwan, yung mga dahon-dahon. Beadings. Sa yung kabila, liguan nila. Tubig lang. O, tubig. Eh, medyo malayo yung, tapos sisira yung aming irrigation. Dapat nakakunik lang kami sa Ito yun tubig. O, ito na. Andun yung karamihang baboy namin, sir. sir. Sa kabila. Oo, puro natural feeds na rin yung gamit namin. Mga inahin. Mamaya ikota na lang natin. Ito yung mga aming mga fruit trees. Oo. Dito, hindi lang suha. Dwarf. Ayun sir. Po. Market na kalaman. Opo. Yan, may mga rambutan din dyan. Lansunis. Okay lang, sir? Oh, ito yung yellow corn. Hybrid. Yun na ba sir yung ano? Sweet corn? Yung yun. Hindi pa. Hybrid ito, sir. Yung parang sa feeds, kwan din. Pero ito siya, wala rin siyang abono. Kasi medyo mataba pa rin talaga yung lupa. Basta hindi bugbog sa kwan. Sa commercial fertilizer. Puro ganun lang, sir. Salitan, palay.
mais. Nagro-rotate. Oo. Hindi kami tatambay ng isang pananim lang sa bawat crop. Kasi yun nga, kailangan natin para ma-maintain din natin yung nutrient ng ating lupa. Kailangan talaga yung crop rotation. Kailangan hindi, sa bagay yung palay at saka yung mais ay magkapamilya. Pero nagkakaroon pa rin tayo ng variety rotation para hindi siya ganun ka bilis maubos yung ating nutrients. Ito sir, okay lang? Tapalaban ka sir ah. Opo, basakan to lahat. Kasi pagkatapos nito, pag naaraw, gagawin na naman pala yan. Pero magagawa sa Natural kwan na lang siya. Hindi na kami kwan din talaga. Water management na lang para sa damo. Ito yung aming vegetable garden na kwan. Oo. Na pangmalawakan. Ito yung aming dating pakwanan. Gulayan. Hindi to sa binabaha. May mga time na binabaha. Noong nakarang taon, last November, sir baka mabukoy, tinamaan kami ng Bagyong Tino. Wash out ito lahat ng pananim namin dito. Umapaw siya siguro mga hanggang dito yung tubig. Galing sa bundok. Galing siya dyan may ilog kasi dyan sir. May ilog kasi dyan sa baba. Kahit na kuan na yung kuan namin dito, kahit na harvest na yung isang pananim, mayroon pa rin talaga natitira. Laging mayroon. Para tuloy-tuloy yung O tuloy-tuloy yung... Kasi ito kuan na eh. Para sa feeds consumption ng mga alagang hayop. Kaya hindi kailangan tumigil talaga yung si farmer. Kasi si farmer nahihirapan lang naman. Minsan parang nagiging tamad din. Kaya parang nahihirapan. Pero kung ganito, katulad nito, bagong harvest yung mais, meron na naman. Kaya parang bago maubos yung mga una mong tanim, kasunod na. oo. Hindi ka na maghihintay. Matagal na. Ito sir, mayroon pa rin itong mga kamuting bagin. Kaya yung source namin ng natural feeds, hindi kami nauubusan. Ito, katulad saging. Ang dami. Ito sir, hindi siya alagain. Hindi na. Pagkatapos araruhin, kuha na lang siya. Ganyan na rin, hihintayin na lang na Wala nang dilig-dilig. wala na. Basta ganitong panahon ng tag-ulan. Pero Medyo, buhangin na to sir. opo. Medyo payat nga lang. Kasi, Pero, ang ilalim naman ito sir, lupa naman eh. okay. Nakakuan lang ito ng buhangin kasi pumasok talaga yung tubig dito. Kasi ilog yan sir eh, sa baba na yan. Ito may malaki. Oo. Lapad pala sir ng playground mo. Kaya nga sir eh. Araw-araw. Kasama ko rin yung kuan ko dito, nanay, tatay, tapos yung kuya ko na PWD. Apo. Kami yung nagbe-maintain. Tapos pag medyo kailangan namin ng tao, nag-hire kami ng tao para kahit papaano ay nakakatulong din kami sa community na magbigay ng trabaho, di ba? Ito yung aming mga kamuting bagin. Bagong tanim na naman ito. Bunga to sir. Para sa bunga o sa dahon lang. Dahon po. Sa kuan po, laman. Laman. Naglalaman po ito. Ito may mga hurukayin pa nga, hindi na asikaso. Oo. Ang daming concern. Ang daming mga tubo, mga sugarcane para sa mga tuloy-tuloy na kwan. Tinatawag nga sustainable agriculture. Para sa puli-puli. Oo. Kung wala pa mang programa si DE na about dito, dumating man yun, meron na tayong prepare. Kasi ang gusto namin mangyari dito sa farm ay masustain yung pangailangan din ni farm.
Ito sir, yung saging, nahinog na lang sa puno. Yun nga, yun ang gusto ko rin ma-experience ng mga gustong mga tulad ng mga turista natin, di ba? Pwede sir, pag nalagyan ng mga daan. Oo. Sir, Rodriguez, napunta mo na. Opo. Ganda na sa Lapa din. Oo, saka malaki may budget yun, sir. Maling sigla. Oo. Yan. Hindi, may uling yun, sir. Ito, wala to, sir. Kuhan lang to siya. Oo. Mga pinya na rin pinapakain yan, mais. Ito, sir, yung asula namin. Yan, naglalagay talaga kami ng ganyan. Para, Ihalo na ganda. hindi, para hindi kami maubusan. Yun nga, i-develop namin ulit. Fish pond. Baka kung makabalik kayo dito, sir, makikita niyo yung may... Kasi yung mga pagbabago talaga na kwan, dahan-dahan lang. Hindi mo rin ito magpalinis ng minsan. Oo. Kasi tutubuan. Hindi ko pa tapos makapalinis. Yan. Ito sir sa kaliwa. Gulayan po. Ay, gulayan. Oo. Yun man lang. Ito, sir, ito na yung pinapakain namin ng mga feeds na kwan. Ito, mga buntis na to. Ito ang feed. Oo, natural feeds na ito. Sariling gawa na namin ang kinakain nila. Glasses na. Oo. Kaya parang, Pang anak. pang anak. Buntis to. Ito pang patining, pambenta. Pero magdadagdag ulit ng panibagong inahin. Galing sa kanila. Oo, galing sa kanila. Kasi talagang gusto rin namin pagandaan yung production din. Pag galing dito, pinapa-slaughter namin. Bali, ang produce namin, meat products na rin. Hindi na kami halos nagbibenta ng live. Live. Sobrang Oo. sa live. Kaya nga po. Wala na kayo naiwan doon, sir? Diretso na tayo or balik tayo doon sa paggawaan ng kwan? Ano? May pagkawaan. Doon din sa dinala natin, oo. Dito may daanan din. Oo, tagos na tayo yun dyan. Ito sir, mo pula. Yung, mga kwan yan. Yan ang nanay ko, sir. Magandang hapon po. Yung mga kasama ko dito nag-maintain sa farm. Mamaya na lang. Ikot muna kami. Ito sir, yung hindi pa lang namin nakakalat. Ito talaga dapat yung laging kapartner pag nasa organic or organic kan ka, vegetable. Mga pollinator. Oo. Mga truck. Para sa attractant at saka kwan, yung insect repellent. Pati ano. Predator na ako. Oo. Ito sir, yung kwan. Ito talaga yung sugarcane na namin na production na. Yan yung ginagamit namin sa paggawa ng kwan. Minsan nga sir, mag-ikot ka dito hanggang kabila lang. Hindi mo kaya. Oo, pag mayroon kang ginagawa na kwan. Mabuti nga, wala nang fish pan ngayon eh. Yan din ang isa sa mga attracted namin dito dati, yung may fish pan pa. Di po papasal dito, nagkakawil-kawil. Tapos nag-iihaw-ihaw sila. Kaya nga po. Diyan din sir. Oo. Ito yung aming lutuan. Wala kaming juicer, nanghihiram lang kami. Bali may bayad yun. Nirentahan nyo. Oo, nirerentahan namin. Yun ang matagal na namin hinihingi. Sana na mabigyan kami ng juicer dito sa farm. Ipang piga. Opo, para masustain namin yung si DTI. Oo nga, meron nga daw. Kasi na-picture ko sila sir. Oo. Sa Baragatan. Opo. Ito sir, yung aming lutuan. Ay, ito. Lutuan ng molasses at saka ng muscovado. Hindi pa lang siya ganun kuan kasi madalian lang din paggawa nito para lang ma-testing. Kung Pasok ang gatong sa ilalim. opo, dito lang yung gatong. Tapos tawa na. Oh, may kawa diyan. Yan.
Tapos andito yung aking black soldier fly dati. Hindi ko palang, Buwan yan, mga box lang. opo. Yan. Pero bubuhayin namin yan. Matapos lang itong malagnang. Kasi nakapag-commit kami. Yan. Oo. Yan yung aking black soldier fly area. Wala lang ako ngayon. Diyan lang naman sila sa paligid. Opo. Ang dami naman nila sa wild. Opo. Yun lang kagandahan. Madali lang siya sa Madali lang kuan. Kasi yung mga Ah, nabubulok. oo. Basta ang kagandahan lang sa black soldier fly, yung kinakatakot daw ng iba ay baka raw maging Langaw. maging problema. Pero actually yung black soldier fly ayun na rin sa pinag-aralan ko na rin kung paano yung kuan nila. Ang black soldier fly pag adult na, ang babaeng black soldier fly ay pagbuntis na sila, maghahanap lang yan sila ng area na Itlog nila. paglalagyan ng itlog na magiging safe yung itlog nila. Pero ang hinahanap nila, hindi sila dumadapo sa mabaho. Ang hinahanap nila yung medyo matamis-tamis na amoy. Lalo na yung may molasses, yun ang paborito nila. Doon nila ilalagay yung Itlog. itlog nila. Pero pag halimbawa, depende sa kanilang naging lifestyle. After nila mga itlog, baka mamatay na rin sila a few minutes. Yung lalaki ganun din. After mag-meet up nila, mamamatay na rin. Kaya hindi sila ganun na sabing, Matagal talaga. oo, or makadapo sila sa kwan, makadapo sila sa marumi, ay pupunta sa Pagkain. pagkain natin. Hindi po ganun yung ugali ni black soldier fly. Kasi pag dapo niya doon, mangitlog, matay na siya, wala na. Ganun lang yung kanilang Life cycle. life cycle. Pero yung uod, yung larva, Larvae niya. pwede na natin magamit yon sa composting. Kasi yung uod, walang pang-amoy yun, kaya hindi niya na alam kung mabaho o hindi. Kaya pwede na silang gamitin sa mga nabubulok na basura. Yung mga Oo, biodegradable. biodegradable. Pero si langaw, ayaw niya talagang mangitlog doon sa mabaho. Pipiliin niya talaga yung medyo matamis-tamis na amoy. Yung pagkain. Oo. Ito sir, bala ko lagyan ng pig pin. Yung pre-rinse lang. Nakakulong lang ito malapad. Baka next month magawa namin to. Kasama ko yung mga intern. Itong section. Opo. Hanggang dyan sa Kakawadi. Pag ganun, para pagpunta ng mga tao. Pre-rinse yung ating may lunan silang silungan. Kasi yun din ang target talaga namin. Hindi yung nakakulong talaga. Na nakakulong yung baboy. Para mayroon silang para maranasan pa rin nila yung natural na habitat. Oo. Natural na habitat nila. Pero andoon pa rin yung quality ng karne. Kasi yung pagkain katulad nga ng gulay. Dati nga balak namin sila magawa ng butterfly garden. Oo. Pero walang net. Oo. Yung natural lang sila. Open lang. Tapos kailangan bukas ng talim na dinadapo yung paborito nila. Opo. Yun ang itatanim. Kung lang naman sila, yung mga yan, saging na nahihinog. Yan lang naman ang paborito ng mga butterfly natin eh. Tapos yun nga, yung pati yung cancer yung manok, yun, yung manok. Kasi ang balak natin talaga rin ay pag-develop tayo ng medyo malapad na vegetable garden natin. Tapos pag nag-oversupply or nagmura, balik natin sa mga alaga nating hayop. Parang ganun lang yung kasi para yung katulad nga ng laging problema ni farmer ay yung oversupply. Paano raw kung walang bumili? Pero kung integrated ka, mayroon kang alagang hayop, bakit mo problemahin yung oversupply? Di ba? Kuan lang yun eh, yung tamang manage lang. Saka pagplano. Opo. Kailangan Saan nyo po natutunan itong pagpa-farm? sa kuan na rin na sir, yung sa mga pagpasyal-pasyal, pakikipagkwentuhan sa mga farmer na yung mga farmer na medyo nakikita natin na maganda yung kanilang practice. Halimbawa, Sir, farmer din. po, Parents nyo po. opo, yung tatay ko. Yung tatay ko na 72 years old na pero siya yung nagmi-maintain ng mga maisa natin kanina na dinaanan. Opo. Kaya nga po, hindi mo mahalata sa kanya yung edad. Pag nakakapasal kasi ako sa mga magagandang mga farm na talagang develop na, nakikipagkwentuhan talaga ako para makakuha ako ng kahit konting idea. Kasi hindi natin makukuha sa school yan, sir eh. Oo, tama, sir. Lalo na yung mga practice na mga magagaling na mga farmer practitioner.
wala po sa school yung mga kanilang mga natutunan, mga experience. Ito po yung ating mga stainless bees. Ito po stainless bees natin ay mula po sa isang foundation, yung Yapak Foundation. Nakita nila na, kasi meron kami dati na mga inalagaan na mga pailan-ilan, yung mga native. Nakita nila yung practice natin, tapos nakita may isang training kami na dinaluhan sa pangunguna ng isang magaling din na coach sa pagdating sa pagbububuyog. Tapos isa niya na inendorso yung aming samahan, kasi membro rin po tayo ng Palawan Beekeepers Association na dito lang rin po sa San Vicente. Kasama namin yung El Nido Beekeepers Association. Kaya nabigyan kami ng programa ng Yapak Foundation. Ito sir, isang bahay, isang colony. Opo, Isang queen na yun. No? opo. Pero ito yung pag napuno na yung sa taas, pwede na namin siyang i-split para magkaroon na ng dalawang colony. Paano sir malalaman na puno na? Pag mabigat na sir, tapos medyo, Parang ito. oo, chine-check din namin yung taas. Binubuksan din namin. Kasi ito, Kasi ito po ay talagang natural na kwan. Mga pollinators talaga. Pagdating sa farm, pagpa-farm talaga laging kasama rin talaga ni farmer yung mga bubuyog, mga pollinators. Hindi lang bubuyog, paro-paro, kung ano-anong mga Beneficial insect. beneficial insect. Talagang pag natural farming, natural farmer tayo, lagi nating kakampi. Lagi nating hinahanap yung ating mga kakampi. Kulisap. Oo, kulisap. Kasi hindi naman natin kaya talaga na Tayo lang. tayo lang. Sir, anong kaibahan nito sa typical na honeybee? Ang kaibahan nito ay mas maraming produkto na pwedeng makuha dito. May mga royal jelly, may pollen, may honey. Tapos yung honey niya medyo konti pero mas maraming benefits kaysa doon sa wild honey. Pero maliban dito sir, sa stingless bees, tinatarget din talaga namin na mag-alaga rin ng wild honey, mag-culture yung nagbabahay sa butas. Yung tinatawag nilang yung ano to, ligwan. Kasi nagbubuta sa butas yun or sa mga bahay. Tapos isa rin po sa mga naisipan namin, kaya namin binuo yung Palawan Beekeepers Association para masave namin yung mga bees na tumitira sa bahay na pinapatay ng mga nakatira. Kasi ang pagkakaalam nila, kalaban. Oo. Kaya para masave namin, kasi yun nga, ang sabi nga yun sa pag-aaral, kung wala yung bees, walang mabubuhay sa mundo. Kaya yung isa sa mga naging advocacy rin talaga namin, masave namin yung mga bees na mga nasa bahay. Yun. Bilang isang farmer, ay dapat din tayo talaga connected with the environment. Stingless kahit yung atakihin ka nila. Kasi ang tingin nila sa'yo, kalaban ka. Natitrete. Oo. Parang nararamdam nila yung heartbeat mo. Apo. Ganda ng bunga dyan, sir. Ito nga sir, sana mag-culture kami dito ng ng British. Kaya lang nasira yung namin, yung irrigation. Kasi tawid ilog kami. Apo. Ang hirap naman araw-araw magbubumba tayo with gastos. gastos, makina. Grudo. Isa rin sa mga nilalagi natin ngayon, yung sana mabigyan kami ng Solar water pump. Solar water pump. Ito yung dati namin training hall. Dinaanan din ni Odette, yung bagyong si Typhoon Odette. Apo. Talagang tinayo lang namin ulit ito eh. Bumagsak. Bardown ito. Yun ang isa sa mga talaga nagpadapa dito sa mga farmer. Apo. Isipin nyo, Sir Juan, nasa 7 na kambing yung namatay sa akin. Dito? Oo. Pero naghihintay pa rin ng tulong ng gobyerno. Oo. Na makita nila yung ganun. Tapos sa Typhoon Tino na naman last November, siyam na biik yung naanod sa akin. Pero sabi ko nga, chance to experience na lang eh. Laban lang.